Halos alas 5 pa lang ng umaga gising na ako, pero imbes na isang magandang umaga ang sasalubong sa akin, dahil naging maayos naman ang tulog ko kagabi, heto ako ngayon. Nakasalampak sa harap ng toilet bowl at sumusuka. Talagang sobrang pinapahirapan ako nitong pagbubuntis ko. Tama si Ma'am Bella, mukhang kailangan naming bumalik ng hospital, dahil sumubra naman yata itong morning sickness ko. Angela, ayos ka lang ba dyan? Buksan mo ang pintuan, papasok ako, narinig kong tawag ni Bella na sinabayan niya pa ng pagkatok. Talagang sinadyan kong i-lock ang pintuan ng banyo dahil nahihiya na akong makita niya kung ano ang sitwasyon ko. Saka, nahihiya din akong makita na habang sumusuka ako, nakatunghay siya sa akin. Bella, gagamit ka ba ng banyo? Sa saglit lang, lalabas po ako, mahina kong sambit kasabay ng pasimple kong pagpunas ng luha mula sa aking mga mata. Hindi naman ako umiiyak pero sa sobrang hirap na nararamdaman ko, sumasabay na sa pagluha ang mga mata ko. Kahit na nanghihina, pinilit kong tumayo. Hindi na din kasi sumagot pa si Bella at mukhang gagamit nga siguro siya ng banyo. Iisa lang ang banyo nitong bahay na inuupahan niya, kaya kailangan ko talaga munang lumabas para makagamit siya. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad lang ng kaunti patungo sa lavatory. Nagmumugmog at naghilamos ako bago ko tinitigan ang sarili kong reflection sa salamin. Pangalawang araw pa lang ng pagsusuka ko dulot ng morning sickness, pero feeling ko ang payat ko na. Humpak na ang aking pisngi at namumutla na din ako. Angela, sigurado ka bang ayos ka lang dyan? Buksan mo na itong pintuan para makapasok ako. Muli akong napalingon sa kahoy na pintuan ng banyo nang muling nagsalita si Bella. Andyan na, sagot ko naman at dahan-dahan na naglakad patungo sa pintuan. Hinawakan ko ang doorknob at dahan-dahan kong binuksan at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat ng sumalubong sa paningin ko ang mukha ng isang tao na hindi ko inaasahan. Si Brian na seryoso ang mukhang nakatitig sa akin, habang nasa likuran niya si Bella na nakasilip sa akin na naka-peace sign pa. Ba Brian, paanong? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla na lang niya akong mahigpit na niyakap. Gulat na gulat ako at hindi ko malaman ang kung ano ang gagawin ko. Paanong, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mapansin ko na naglakad na palayo si Bella. Narealize ko na usiles na siguro na itanong ko kay Brian kung paano niya ako natuntun gayong ang kapatid niya pala ang kasama ko. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit ganoon na lang kabilis sa iyo na magdesisyon na iwan ako, Angela, narinig kong sambit niya. Baka sa boses niya ang matinding hinanakit kaya hindi ko mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Brian. Mahina kong sambit na lalo pang humigpit sa pagkakayakap sa kanya. Pakiramdam ko, baliwala ang 2 araw na morning sickness na naranasan ko dahil nandito na siya sa harapan ko. Mahal kita at sana huwag mo na itong ulitin. Mabaaliw ako kung sakaling tuluyan kang mawala sa akin, kaya please manatili ka sa tabi ko. Magtiwala ka sa akin dahil wala akong ibang babaeng gusto na makasama habang buhay kundi ikaw lang, seryoso niyang bigkas kasabay ng pagbitaw niya sa pagkakayakap sa akin at seryoso akong tinitigan sa aking mga mata. Sorry, mahina kong sambit at hindi ko mapigilan na maipikit ang aking mga mata nang maramdaman ko ang masuyo niyang paghaplos sa pisngi ko. Alam mo bang simula noong umalis ka, pinapahanap na kita? Angela, totoo ba ang nabangit sa akin ni Bella kanina na nagdadalang tao ka na? Seryoso niyang tanong sa akin. Wala sa sariling napatitig ulit ako sa kanya at kaagad na sumalubong sa paningin ko seryoso niyang mukha. Sinabi na ni Bella sa iyo ang tungkol sa pagdadalang tao ko, seryosong tanong ko. Kapatid ko siya at nasa ipit siyang sitwasyon kaya sasabihin niya talaga sa akin ang mga gusto kong malaman, seryoso niyang sagot. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Sorry, kahapon ko lang din nalaman ang tungkol dito at wala naman sana akong balak na itago sa iyo, pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo eh. Alam mo iyon, gusto kong panindigan ang pag-alis ko para wala ka ng alalahanin, lalo di at magkakaanak na din kayo ni Grace, mahinang sambit ko at mabilis na nag-iwas ng tingin sa kanya. Ramdam ko na ang pamamasa ng aking mga mata at papatak na man ang luha ko. Talaga? Totoo nga. Magkakaanak na tayo. God, hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya, Angela. Sa wakas, nagbunga din ang pag-ibigan natin. Magkakaroon na tayo ng anak, tuwang-tuwa na bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinasabi niya ngayon gayong nagsusumigaw ang katotohanan na magkakaanak na din siya kay Grace.
Promise magiging mabuti akong daddy sa baby natin. Bumalik ka sa akin at huwag na huwag mo nang subukan pang muli akong layuan, seryoso niyang muling bigkas. Masuyo niya akong hinawakan sa magkabilaan kong pisngi habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagmamahal. Hindi ako ang ama ng ipinagbubuntis ni Grace at malabong ako ang magiging ama ng batang nasa sinapupunan niya dahil wala namang nangyari sa amin. Lasing ako ng mga panahon na iyon pero alam ko sa sarili ko na walang nangyari, seryosong sagot niya. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Grace. Kung ganoon, nagsinungaling siya sa lahat, gulat kong bigkas. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko sa aking nalaman. Yes, nagsinungaling siya at sa sobrang laki ng kasalanan na ginawa mo sa akin, dahil bigla ka na lang umalis, pinag-iisapan ko na ngayon pa lang kung ano ang parusa na ipapataw ko sa iyo, seryoso niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Kung hindi siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Grace, wala na sigurong dahilan pa para lumayo ako. Nakakahiya mang aminin pero ang bilis ko palang nauto. Ni hindi ko man lang siya nagawang ipaglaban para maiparamdam din sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Iba yung saya ang nararamdaman ng puso ko ngayong nasa tabi ko na si Brian. Lalo akong nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban, lalo na noong inamin niya sa akin na hindi naman pala talaga siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Grace. Sapat na sa akin na malaman ang tungkol sa bagay na iyon pero hindi ko din naman maiwasan na makaramdam ng pagkadismaya sa sarili kong desisyon. Nagsisisi din naman ako kung bakit pa ako lumayo at hindi ko muna hinayaan na gumawa ng paraan si Brian para maayos ang problema. Mabuti na lang talaga at mahal niya ako at talagang nag-effort siya na mahanap ako kung hindi paano na ako at ang baby na nasa sinapupunan ko. Ayaw ko din naman na lumaki ang anak namin na wala si Brian sa tabi namin. So, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Pagkain, may gusto ka bang kainin? Nabangit sa akin ni Bella na kahapon ka pa raw hindi kumakain ah. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong kainin at magpapabili tayo, masuyo niyang bigkas. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagmamahal, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. Inaalalayan niya ako ngayon papasok sa aking silid. Nakakaramdam pa rin ako ng panghihina dahil sa walang humpay na pagsusuka. Antok na antok din ako pero dahil nandito si Brian, ayaw akong ipahalata iyon sa kanya. Wala kasi akong ibang gustong gawin ngayon kundi ang titigan ang gwapo niyang mukha. Ilang araw din kaming hindi nagkita kaya sobrang namiss ko siya. Hindi ko din alam eh. Lahat kasi ng mga pagkain na pumapasok sa katawan ko, isinusuka ko lang din, sagot ko sa kanya hanggang sa makapasok na kami dito sa loob ng silid. Paano ngayon iyan? Hindi pwedeng hindi malagyan ng laman ang sikmura mo kung hindi baka kung mapaano ka, seryoso niyang bigkas. Inayos niya pa ang unan bago niya ako inalalayan na makahiga sa kama. Sorry, ayaw ko din naman sanang magpagutom kaya lang hindi ko talaga type ang lasa at amoy ng mga pagkain dito eh. Seryosong sagot ko. Pagkatapos kong makahiga na maayos sa kama, mahigpit ko siyang hinawakan sa kanyang kamay. Ayaw kong umalis siya sa tabi ko. Anong gusto mo balik na tayo ng Manila? Kaya mo bang bumiyahe? Masuyo niyang tanong sa akin. Hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot ko dahil hindi ko din talaga alam kung kaya ko ba. Kaunting paggalaw nga lang, nahihilo na ako eh. Balak kong bumalik sa doktor mamaya. Baka may mairekomenda si Dosey na pwede kong inumin para bumuti-buti ang pakiramdam ko. Masuyo ko ding sagot-sagot sa kanya. Napansin kong saglit siyang nag-isip bago tumango-tango. Okay, pupunta tayo ng doktor. Sa ngayon magpahinga ka muna, ihahanap muna kita ng pwede mong makain para malagyan ng kahit na kaunting pagkain ang sikmura mo. Masuyo niyang sagot sa akin. Binigyan niya pa ako ng magaan na halik sa labi bago niya ako iniwan dito sa silid. Nang mapag-isa naman ako, kaagad din naman akong nakatulog. Pagkagising ko, nakaredy na ang mga pagkain na inihanda ni Brian para sa akin pero ni isa wala talaga akong gustong kainin. Napansin ko pa nga ang pag-aalala sa mukha nilang dalawa ni Bella, kaya napagpasyahan na nilang dalhin ulit ako sa hospital. Nag-suggest pa nga si Bella na dapat daw makabalik na kami ng Manila sa lalong madaling panahon na sinang-ayunan naman kaagad ni Brian. Kasama si Bella, diretso na kami ng hospital. Hindi naman kami nahirapan sa biyahe dahil may dala namang kotse itong si Brian. May mga bodyguards din pala siyang mga kasama.
Pagdating ng hospital, kaagad naman akong inasikaso ng doktor na umasikaso din sa akin kahapon. Kahit nga si Brian kinausap siya para lang masigurado na maayos ang kalagayan ko. Pagkatapos ng check-up mabilis na din kaming nagpaalam kay doktora. Sinigurado din naman ito na safe naman daw akong bumiyahe pabalik ng Manila, kaya balak naming bumiyahe mamayang hapon. Palabas na kami ng hospital nang sabay-sabay kaming natigil sa paghakbang nang may biglang lumapit sa amin na ilang kalalakihan. Diretso silang naglakad palapit sa tahimik na nakasunod lang sa amin na si Bella. Saan ka galing? Ano ang ginagawa mo? Alam mo bang kahapon ka pa hinihintay ni Eunice, seryosong bigkas ng lalaking mariing nakahawak na sa braso ni Bella. Tulala naman akong napatitig sa kanila dahil sa gulat at si Brian naman ay napabitaw sa akin habang kita ko ang galit sa mga matang tinabig niya ang kamay ng lalaking nakahawak sa braso ng kapatid niya. Who are you? Ano ang ginagawa mo sa kanya? Galit na sigaw ni Brian sa lalaki. Nabitawan niya naman si Bella na mabilis na ding naglakad palapit sa akin, sabay hawak sa braso ko. Ramdam ko ang panlalamig ng mga kamay niya siguro dahil sa nerbiyos. Who I am? Are you kidding me? Ikaw sino ka? Ano ang karapatan mo para harasin ang kapatid ko? Galit na sigaw pabalik ni Brian sa lalaking kaharap niya. Ramdam ko ang galit sa boses ni Brian habang sinasabi ang katagang iyon kaya hindi ko din mapigilan ang mapatitig kay Bella. Sino siya? Bakit galit siyang lumapit sa iyo? Mahinang tanong ko dito. Napansin ko ang ilang butil ng luha na kaagad na pumatak sa mga mata nito sabay iling. Boyfriend siya ng best friend ko. May nangyaring hindi maganda sa girlfriend niya at ako ang pinagbintangan niya ang may kasalanan, mahinang sagot niya sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero hindi ko mapigilan ang mapatili nang mapansin ko na basta na lang sinapak ni Brian ang maangas na lalaki. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak ni Brian dito, mahilo-hilo itong natumba sa sahig. Imbes na pauwi na kami, sa police station kami pinulot dahil hinuli ng mga pulis si Brian. Paano ba naman kasi, bigla na lang nagtawag ng pulis ang Eunice na tinutukoy ni Bella nang mapansin nito ang nakabulagta na sa sahig ang boyfriend niyang Kenzo daw ang pangalan. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang mga pinanggagawa mo na dapat naming malaman? Seryosong tanong ni Brian sa kapatid niyang si Bella. Tahimik lang din akong nakaupo sa tabi ni Brian habang mahiyonit akong nakahawak sa braso niya. Hindi talaga ako papayag na makukulong siya ngayong araw. Mabuti na lang talaga at naging alerto din ang mga bodyguards na kasama niya at hindi na nakaganti ang kabilang panig hanggang sa nakarating ang mga kapulisan. Habang papunta kami dito sa police station, narinig kong tinawagan na ni Bella ang kanilang mga magulang na nasa Metro Manila. Sana lang talaga magawa ng paraan para hindi makulong si Brian kung hindi baka iyon pa ang mas lalo kong ikastress sa buhay. Kung bakit naman kasi bigla na lang sumulpot ang Kenzo na iyon eh. Kung hindi sana niya hinaras si Bella, hindi sana nagkaroon ng gulo. Hindi sana siya nasapak ni Brian na alam kong talagang uminit din ang ulo nang mapansin niya na nasa hindi magandang sitwasyon ang kapatid niya. Nagkaroon ng komplikasyon ang nangyaring aksidente kay Eunice noong nasa VIS pa kami at ako ang sinisisi niya kaya nangyari iyon. Pero kuya, maniwala ka sa akin or hindi, wala akong kasalanan. Wala akong ginawang masama, seryosong sagot ni Ella. Kanina pa ito tahimik na lumuluha at hindi makatingin ang diretso sa kapatid niya. Ano ang ginagawa mo dito sa Mindanao? Bakit mo iniwan ang pag-aaral sa FTS na hindi man lang nagsasabi sa amin? Alam mo namang walang kahit na isang problema ang hindi kayang solusyonan ng pamilya natin. Malakas nagboses na wika ni Brian sa kapatid niya, kaya naman mariin akong napahawak sa braso niya. Nag-uumpisa na namang uminit ang ulo niya which is hindi talaga dapat lalo na dayo lang kami sa lugar na ito. Nagkaroon ng komplikasyon sa kalusugan ni Eunice dulot ng aksidenteng iyon at kailangang may mag-donate sa kanya ng kidney sa lalong madaling panahon. Gusto ng boyfriend niyang si Kenzo na ako ang magbigay noon, seryosong sagot ni Bella na labis kong ikinagula. At pumayag ka? Ano ba Bella, hindi ka naman ganoon katanga para isakripisyo mo ang sarili mong kalusugan para sa walang kwentang bagay, di ba? Saka, bakit sa dinami-dami ng taong sa mundo, bakit ikaw pa? Galit na sigaw ni Brian. Nilapitan pa kami ng isa sa mga pulis at sinaway si Brian na tumahimik pero masamang tinitigan lang ito ni Brian at sinabihan na hindi siya magbibigay ng kahit na anong statement sa nangyari hanggang sa hindi dumarating ang lawyer niya.
Tahimik namang muling bumalik ang pulis sa kanyang desk, samantalang ilang beses kong nahuhuli si Kenzo at Eunice na pasulyap-sulyap sa amin. I am sorry, kuya. Alam kong nagkamali ako sa desisyong ito kaya nga hindi ako sumipot kahapon eh. Umiiyak na sagot ni Bella sa kapatid niya. Kahapon? Bakit ano ang dapat gawin kahapon? Seryosong tanong ni Brian sa kapatid niya. Kahapon nakaschedule ang operasyon for kidney transplant kay Eunice pero nagbago ang isip ko. Ayaw ko na pala dahil kahit na maging successful or hindi ang operasyon, hindi pa rin naman pala maging akin si Kenzo, umiiyak na bigkas ni Bella. Hindi naman nakaimik si Brian. Nanlilisik ang mga matang nakatitig lang siya sa kapatid niya. Ang tanga mo talaga, galit na bulyaw ni Brian sa kapatid niya. Lalo namang napaiyak si Bella. I love him. Kaya nga sinubukan ko siyang akitin sa bar pero nakita kami ni Eunice at bigla siyang umalis. Naaksidente si Eunice kaya ako ang sinisisi ni Kenzo sa mga nangyari. Hindi niya ako ipapakulong basta lahat ng kailangan ni Eunice ibibigay ko para mailigtas ang buhay niya. Muling bigkas nito. Ngayon gets ko na. Nabaliw lang pala itong si Bella kay Kenzo, kaya nakagawa ng mga bagay na kahirap tangapin. Buti na lang at biglang nagbago ang isip niya kung hindi baka malaking gulo kung sakaling nagtagumpay si Eunice at Kenzo na kunin ang isang kidney nitong si Bella. Knowing De La Fuente family, alam kong hindi talaga sila papayag na may maagrabyado sa pamilya nila. Fuck! Fuck! Gusto nilang magkaso, pues, lalabanan ko sila sa korte. Gago pala sila eh. Hindi nila kilala kung sino ang kinakalaban nila, nakakuyom ang kamao na bigkas ni Brian. Pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon, 5 kalalakihan ang pumasok sa loob ng police station at mabilis na naglakad patungo sa isang investigador na hanggang ngayon hindi pa rin tapos kunan ng salaysay si Kenzo. Napansin ko pa nga ang pagkagulat sa mga mata nila na napatingin sa amin. Ang 3 sa 5 kalalakihan ay mabilis na naglakad palapit sa amin sa bailahad ng kamay. Attorney Vic Rosales, Mr. De La Fuente, nakangiting bigkas nito. Seryosong ang mukha na tinanggap ni Brian ang pakikipagkamay nito at seryosong tinitigan. Pabalik kami sa Manila mamayang gabi. Ikaw na ang bahala sa kaso na ito. Masyadong maraming oras ang nasayang sa akin pati na din sa asawa kong buntis at gusto kong may managot dito, seryosong bigkas ni Brian. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig lalo na at napansin kong nakangiting tumango si attorney. Don't worry, Mr. De La Fuente. Kami ang bahala sa kaso na ito. Asahan niyong wala pang 5 minuto, makakalabas na kayo sa lugar na ito, nakangiting sagot ng lawyer. Good. Masyadong mainit ang lugar na ito at baka kung ano ang mangyari sa asawa kong buntis kung magtatagal pa kami dito. Sa kotse na muna kami, bigkas ni Brian habang matalim na nakatitig kay Bella. Kaagad namang napayuko si Bella sabay bigkas ng katagang sorry. Ivie talaga ang nagagawa ng pera at napatunayan ko iyon gayon lang. Kinausap lang ng mga abogado ang Chief of Police na sa kotse na daw kami maghihintay ng development sa kaso na pumayag naman kaagad. Paano ba naman kasi kung ano-anong karapatang pantao na ang inilahad ng isa sa mga abogado ni Brian kaya wala silang choice kundi hayaan kaming makaalis. Paglabas namin ng presinto, napansin pa namin kaagad na sumunod si Kenzo at Eunice. Hawak ako ni Brian gamit ang kanyang kanang kamay at hawak niya naman si Bella sa kabila. Diretso kami sa parking area. Malapit na kami sa aming kotse nang mapansin namin ang pagtigil ng isa pang sasakyan at ang paglabas ng isang may edad na lalaki. Diretso namang sinalubong sila ni Kenzo habang may nakaguhit ng ngiti sa labi. Iyon nga lang, pagkababa ng matandang lalaki sa loob ng kotse, napansin kong pinalo niya si Kenzo ng dala niyang tungkod. Sapol siya sa kanyang tag-iliran kaya hindi ko na mapaigilan ang matawa. Iyan ang bagay sa kanya. Kay laking perwisyo ang dinulot niya kay Bella at kulang pa ang pagpalo ng tungkod sa kanya ng matanda para magising siya sa katotohanan na mali ang ginawa niya kanina although nasapak naman siya ni Brian. Mr. De La Fuente, narinig ko pang tawag ng matanda kay Brian. Natigil naman si Brian sa paghakbang at seryosong hinarap ang matanda. Yes po. Kilala niyo po ako, seryosong tanong naman ni Brian sa matanda samantalang kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Kenzo, Eunice at Bella. Yes, isa ka sa mga apo ni Ryder James Sebastian diba at may dugo kang De La Fuente. Ako si Lance Barlow. Best friend ko ang lolo mong si Ryder noong kabataan pa namin, nakangiting bigkas nito.
Pareho kaming hindi nakaimik dahil sa gulat. Hindi ko akalain na nandito pala sa Mindanao ang mga apo ng kaibigan ko. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, naiwasan sana natin ang gulong nangyari, muling bigkas nito. Napatitig ako kay Brian na noon ay blanko ang ekspresyon ng mukha na nakatitig sa matandang kaharap namin. Kenzo, pumarinig ka. Ano na naman ang ginawa mong bata ka? Bakit sa dinami-dami ng pwede mong ibuli ngayong araw, bakit ang pamilyang Sebastian de la Fuente pa? Muling bigkas ng matanda. Napansin kong kaagad na naglakad palapit sa amin ang gulat na si Kenzo, habang matalim ang mga matang nakatitig kay Bella. Kaagad namang nag-iwas ng tingin si Bella at mahigpit na napakapit sa braso ni Brian. Mukhang trauma talaga siya ugali ng lalaking kaharap namin, which is hindi maganda. Well, nice to meet you po. Babanggitin ko na lang kay Lolo Ryder ang tungkol sa pagkikita natin. Sa ngayon, kailangan na talaga naming makaalis, malamig ang boses na bigkas ni Brian. Ramdam ng lahat kung gaano kalamig ang pakikiharap niya sa matanda. Naku, aalis ka agad kayo. Limbitahan ko sana kayo sa bahay. Magpapahanda ako ng mga pagkain dahil sure ako ng gutom kayo sa mga nangyari. Don't worry, Mr. De La Fuente, ako na ang bahalang dumisiplina sa apo ko. Kung ano man ang kabulastugan na ginawa niya kanina, ako na ang bahalang dumisiplina sa kanya, nakangiting muling bigkas ng matanda. Mukha naman siyang mabait pero sadyang nasira na ang mood ng lahat. Paano ba naman kasi ang daming nasayang na oras dahil sa kagagawa ng apo niya? Mabuti na lang talaga at hindi na ako sinumpong ng pagkahilo dulot ng pagbubuntis. Enough, bakit kailangan pang pilitin ang taong ayaw? Sino ba sila? Bakas ang inis sa boses ni Kenzo na tanong niya sa lolo niya. Kaagad naman siyang pinukol ng masamang tingin ng kanyang abuelo at sinenyasan na tumahimik. Tigil! Hindi mo ba kilala ang mga Sebastian at De La Fuente? Malaking bahagi ng negosyo natin ay nakatie up sa kanila, seryosong sagot nito sa apo. What? How about Bella? Tanong naman ni Kenzo sa abuelo niya. Bingi ka ba? Hindi ba't nabangit ko kanina na kapatid ko siya? Yes, by the way, Mr. Lance Barlow, pwede po bang pagsabihan niyo ang apo niyo na huwag nang harasin ang kapatid kong si Bella? Muntik nang napahamak ang kapatid ko dahil sa apo niyo at hinding-hindi iyon matatanggap ng pamilya namin. Seryosong bigkas ni Brian. Napansin kong saglit na natigilan ang matanda bago niya pinukol ng masamang tingin ang kanyang apo. Asahan mo na iyan ang gagawin ko, iho. Ako na mismo ang humihingi ng dispensa sa mga nangyari, apologetic namang bigkas ng matanda, kaya kaagad na ding nagpaalam si Brian. Nagpahabol pa nga ang matanda na ikumusta daw namin siya. Kay Lolo Ryder James Sebasitan na isang simpleng yes po lang ang naging sagot ni Brian. Halatang mainit pa rin ang ulo sa mga nangyari. Bago kami nakaalis nakita pa namin kung paano kinastigo ng matanda ang apo niya samantalang ang girlfriend nitong si Eunice ay tahimik lang na nakikinig sa pag-uusap ng maglolo. Dahil sa sobrang dami ng nangyari ngayon araw, ayaw ng pakampanti ni Brian. Kaagad siyang nag-request ng private chopper para sakyan pabalik ng Manila. Ito lang kasi ang pinakamabilis na paraan para makaalis kaagad kami ng Mindanao, lalo na at kasama namin si Bella. Simula kasi noong kumprontasyon sa police station, kapansin-pansin na din ang pagiging tahimik nito na para bang kailalim ng iniisip. Naging maayos ang biyahe namin pabalik ng Manila. Ligtas na lumapag ang chopper na sinasakyan namin sa mismong helipad ng De La Fuente Group of Companies kung saan nag-aabang sila Madam Trixie at Senior Dominic. Diyos ko, ang mga anak ko, narinig ko pang bigkas ni Madam habang pasalubong na naglakad palapit sa amin. Hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin ko. Natatakot na nahihiya ako kay Madam lalo na at malinaw ang usapan namin noon na kailangan kong lumayo para maisakatuparan nila ang planong pagpapakasal ni Grace at Brian. Kaya lang, sino ba ang masusundin ko? Ang sinabi ni Brian na hindi naman talaga siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Grace or si Madam Trixie na alam kong sabik lang siyang maging maayos ang buhay ng magiging una niyang apo kay Brian. Kay hirap ng kalagayan ko pero bahala na. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay ang magtiwala kay Brian lalo na at magkakaanak na din kami. Wala na akong plano pang umalis. Kung kinakailangan na ipaglaban ko ang pagmamahal ko kay Brian gagawin ko. Hindi para sa akin kundi para sa magiging anak namin. Anak, Bella ano ba ang nangyari sa iyo?
Saan ka ba galing? Narinig ko pang sambit ni Madam Trixie, kasabay ng pagyakap niya kay Ma'am Bella. Kaagad namang napahikbi si Ma'am Bella habang humihingi ng sorry. Mahigpit naman akong napakapit kay Brian, lalo na nang naglakad din palapit sa amin ang ama niyang si Senyor Dominic. Welcome back, Angela. Masaya ako dahil hindi na nahirapan ang anak ko na hanapin ka and may bonus pa. Ang pasaway kong isa pang anak na si Bella, nakangiting bigkas ni Senyor Dominic sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Minsan lang kung magsalita si Senyor Dominic pero masaya ako dahil naging positive ang pagtanggap niya sa akin sa muling pagbabalik ko. Ang reaksyon na lang pala ni Madam Trixie ang dapat kong isipin. Salamat po, nahihiya kong sambit. Talagang mahal ka ng anak ko. Don't worry, everything will be okay. We will make sure na may managot sa kaguluhang ito, nakangiti niyang sagot sa akin. Dad, buntis si Angela, sambit nam ni Brian. Napansin ko ang pagkagulat na kaagad na rumhistro sa mukha ni Senyor Dominic. Nagpalipat-lipat pa ang tingin niya sa pagitan naming dalawa di Brian, bago dahan-dahan na sumilay ang masayang ngiti sa labi. Well, this is a big celebration. Wakas, madadagdagan na ang miyembro ng pamilya. Malakas ang boses na bigkas nito kaya napansin kong napatingin sa amin si Madam Trixie. Kumalas siya sa pagkakayakap sa anak niyang si Bella at seryoso akong tinitigan. Ano iyong narinig ko? Seryosong tanong nito. Sweetheart, wala naman palang dapat na ikalungkot. Buntis si Angela, nakangiting bigkas ni Sir Dominic. Halatang tuwang-tuwa siya sa pagdadalang tao ko, kaya naman wala sa sariling napatitig ako kay Brian na noon ay may malawak na ngiti na nakaguhit sa labi. Buntis ka, Angela? Kailan pa? Bakit hindi mo ito sinabi noong bago ka umalis? Seryosong bigkas ni Madam. Kahit na seryoso ang boses niya pero mukhang hindi naman siya galit sa akin. Noong nakaraang araw lang din namin nalaman ang tungkol sa pagdadalang tao niya, Mom. Mabuti na lang talaga at kailiit ng mundo at pinagtagpo ang landas namin. Kaiselan pa lang magbuntis nitong si Angela. Kay hirap pakainin kaya no choice ako kundi tawagan si kuya at humangi ng tulong tutal buo naman ang loob ko na umuwi na din seryosong sabat naman ni Bella. So, sinasabi mo ngayon na si Angela ang dahilan kaya naisipan mong magpakita, seryosong tanong ni Madam Trixie sa anak niyang si Bella. Napansin ko namang napangiwi ito bago ito naglakad patungo sa daddy nito at buong paglalambing na humawak sa braso at inihilig ang ulo nito sa balikat ng kanyang ama. Dad, si Mommy. Kinakastigo ako. Parang gusto ko na tuloy maglayas ulit, nakanagiti nitong bigkas pero baka sa boses ang paglalambing. Subukan mo ulit na maglayas kung hindi ka kalbuhin na talaga kitang maldita ka. Seryosong sagot naman ni Madam Trixie at pagkatapos noon ako naman ang binalingan nito ng tingin. Buntis ka? Totoo ba? Ayoko na ng false information na balita dahil sumasakit na ang ulo ko sa dami ng problemang kinakaharap ng pamilya. Dumagdag pa talaga sa isip ko ang punyetang Grace na iyon. Pati ba naman ako pinagluluko ng malditang iyon? Makikita niya talaga, seryosong bigkas ni Madam Trixie sa akin. Opo, buntis po ako at kung nalaman ko po ito ng mas maaga, baka hindi na lang po ako umalis, mahinang sagot ko sabay iwas ng tingin sa kanya. Katakot-takot na lakas ng loob ang inipon ko para masabi ko ang katagang iyon at sana hindi siya magalit sa akin. Mom, halata naman na buntis, diba? Tingnan mo ang bilis niyang pumayat dahil hindi niya type ang mga pagkain na ibinibigay ko sa kanya, seryosong sabat naman ni Bella. Ayaw niyang kumain. Ano na lang ang laman ng sikmura niya kung ayaw niyang kumain? Tubig at plain crackers lang ang nakain niya kanina. Tinawagan ko na si Dr. Cruz at darating siya mamaya sa penthouse para matingnan ang kalagayan ni Angela, sabat naman ni Brian. At bakit sa penthouse? Seryosong tanong ni Madam Trixie. Doon po muna kami ni Angela tutuloy, seryosong sagot ni Brian sa ina niya. Nagulat naman ako. Never kasi naming napag-usapan ang tungkol dito. Sabagay, wala namang problema sa akin kung saan kami didiretso basta ang importante lang naman sa akin ay palagi ko siyang kasama. Hindi pwede. Sa bahay kayo dumiretso lalo na ngayon at kailangan may makakatulong ka sa pag-aalaga kay Angela, seryosong at final na sagot ni Madam Trixie. Nagkatinginan naman kaming dalawa ni Brian. Dahil ayaw talagang pumayag ni Madam Trixie na sa penthouse kaming dalawa ni Brian muna uwi, wala kaming nagawa pa kundi ang sundin ang kung anong nais nito. Kahit naman papaano,
nakita ko ang tuwa na kaagad na rumihistro sa mga mata ni Madam Trixie noong nalaman niya ang pagdadalang tao ko na kaagad na ikinapalagay ng loob ko. Ibig sabihin, tanggap niya din ang pagbubuntis ko at walang dapat na alalahanin tungkol sa bagay na iyon. Napansin ko pa nga na parabang may gusto itong sabihin sa akin dahil ilang beses ko siyang nahuhuli na nakakatitig sa akin habang nasa biyahe kami. Pagdating ng bahay, isang hindi inaasahan na bisita ang nakaabang sa amin. Walang iba kundi si Grace at ang mga magulang nito. Ano ang ginagawa nila dito? Narinig ko pang tanong ni Madam Trixie sa asawa niya. Iisang sasakyan lang ang gamit namin pauwi ng bahay dahil gusto talagang makasigurado ni Madam Trixie na sa bahay kami uwi ngayong gabi at hindi sa penthouse. No choice kami ni Brian kundi ang sumabay sa kanila kahit na makailang ulit nang sinabi ni Brian sa ina niya na may sasakyan din naman siya. Dad, wala ako sa mood na pakiharapan sila. Mas gusto kong pagtuunan ng pansin si Angela, lalo na at kahapon pa siya walang matinong kain, seryosong bigkas ni Brian sa ama niya. Wala naman na kaming nakuhang sagot mula sa padre pamilya ng mga De La Fuente hanggang sa huminto ang kotse na sinasakyan namin malapit sa entrada ng bahay. Mabilis na bumaba sila Madam Trixie at Senyor samantalang hindi naman ako makakilos sa aking kinaupuan. As usual, ang hilig pa rin gumawa ng drama ng Grace na iyan, narinig kong sambit ni Ma'am Bella sabay baba na din ng kotse. Napatitig naman ako kay Brian sabay iling. Mamaya na ako bababa, seryosong bigkas ko. Ayaw kong makaharap si Grace. Naiinis ako sa kanya. Nang dahil sa kasinungalingan niya muntik nang mawala sa akin ang tuluyan si Brian. Imagine, hindi naman si Brian ang ama ng ipinagbubuntis niya pero ang galing niyang magturo. Huwag kang mag-alala. Sila mommy at daddy na ang bahala sa kanila. Diretso tayo sa room natin dahil kailangan mo nang magpahinga. Alam kong pagod ka na sa biyahe at kailangan mo nang i-relax ang katawan mo habang hinihintay natin ang pagdating ni Dr. Cruz, seryosong sagot ni Brian sa akin. Wala sa sariling napatingin ako sa kinaroroonan nila Grace at hindi ko mapigilan ang magulat nang mapansin kong bigla na lang siyang sinampal ni Madam Trixie. Galit itong dinuro ni Madam Trixie habang kitang-kita ko naman ang pag-alma ng mga magulang ni Grace. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila dahil nakasara pa ang pintuan ng sasakyan at hindi pumapasok dito sa loob ng sasakyan ang ingay na nagmumula sa labas. Pero kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Madam Trixie at may pakumpas-kumpas pa ito ng kamay habang nagsasalita. Galit yata ang mommy mo, wala sa sariling wika ko. Huwag ka nang magtaka sa ugali ni mommy. Sa lahat ng ayaw niya ay iyong niluluko siya, sagot ni Brian sa akin. Binuksan niya na ang pintuan sa gawin niya at nauna na siyang bumaba. Pagkatapos noon, inilahad niya ang kanyang kamay at inalalayan niya na din akong makababa. Nang tuluyan na din akong malabas ng kotse, muling napadako ang tingin ko sa kinaroroonan nila Madam Trixie. Dinig ko na ang galit na boses ni Madam habang pinapaalis niya ang kanilang mga bisita. Ang kapal ng mukha ng anak mo na ipaako sa anak ko ang ipinagbubuntis niya. Ano ang palagay niyo sa pamilya namin? Tanga, galit na sigaw nito. Tahimik namang nakamasid si Senyor Dominic pero kitang-kita ko din ang matinding pagkasimaya sa mukha nito. Brian, nag-aaway yata sila, mahinang wika ko kay Brian. Hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng kaba. Mukhang nagkakainitan na ang magkabilaag panig at parang hindi ko yata kayang panoorin. Feel ko, ako yata ang mas ninerbiyos eh. Huwag mo silang pansinin. Diretso lakad lang tayo. Hayaan mo sila, malalaki na ang mga iyan at alam na nila ang kung ano ang tama at mali, sagot naman ni Brian sa akin na maihalong biro ang boses. Iyon nga lang, bago pa kami tuluyang nakaalis, nakita na kami ni Senyor Dominic. Brian, hayaan mo munang si Bella ang maghatid kay Angela sa kwarto. Halika muna dito, seryosong bigkas nito. Wala sa sariling napakapit ako kay Brian lalo na at napansin kong napatitig na din sa gawin namin ang mga kaharap nila. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kaba, lalo na nang tumitig din sa amin si Grace, kasabay noon ay bigla na lang itong naglakad palapit. Brian, ano ito? Mali ang nakuha mong balita tungkol sa akin. Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Ha? Ikaw ang ama nitong pinagbubuntis ko at hindi pwedeng basta mo na lang akong talikuran, naiiyak pang bigkas nito pagkalapit sa amin. Kaagad namang sininyasan ni Brian si Bella na lumapit. Pakihatid si Angela sa kwarto ko. Huwag mo siyang iwan hangat hindi ako dumadating, seryosong wika niya sa kapatid niya.
Ayaw ko pa nga sanang sumama kay Bella dahil natatakot ako sa posibleng mangyari, pero nang bigyan ako ng magaan ng halik nito sa noo at masuyo siyang ngumiti sa akin, wala na akong choice pa kundi ang sumama na lang kay Bella. Wala akong karapatan na makinig sa kung anuman ang pinag-uusapan nila dahil masyadong seryoso ang isyu nila at ayaw kong magmukha kaong pakialamera. Ang important lang sa akin ngayon, ina-assure na ni Brian sa akin na hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ni Grace at aayusin niya ang problemang ito sa kahit na anong paraan. Walang masigit na masaya sa muling pagkikita naming dalawa ni Angela, kundi ako lang. Sa wakas, muling ko na namang makakasama ang babaeng pinakamamahal ko at sisiguraduhin ko na hindi na siya aalis pa sa tabi ko kahit na ano ang mangyari. Bago ako pumunta ng Mindanao para sunduin siya, nakausap ko na sila mommy at daddy. Nangako silang dalawa sa akin na tutulong daw sila para maikasal kaming dalawa ni Angela sa lalong madaling panahon. Naging bonus sa tuwang nararamdaman ko nang nalaman kong nagdadalang tao ito. Sa wakas, nagbunga din ang makailang beses na may nangyari sa amin. Sa bagay, sa tuwing nagtatalik kami, hindi din naman ako gumagamit ng proteksyon dahil gusto ko din talagang buntisin na lang siya. Para wala na siyang kawala sa akin, lalo na at sa tuwing yayain ko siya ng kasal. Palaging bukang bibig niya ay unahin niya daw muna ang pagtupad sa mga pangaparap niya bago niya ako pakasalan. Gusto niya daw kasing maipagmalaki niya ako sa lahat kaya gusto niya munang makapagtapos sa pag-aaral bago kami magpakasal. Ewan ko ba kung kanino niya nakuha ang mga ganoong katwiran gayong makatapos man siya or hindi, handa pa rin naman akong ipagmalaki siya sa lahat. She's one in a billion at mahal na mahal ko siya. Buong pagmamahal na nasundan ko ng tingin si Angela habang alalay ni Bella papasok ng bahay. Ayaw ko muna sana siyang mawalay sa paningin ko lalo na ngayon at alam kong masigit na kailangan niya ako dahil sa kalagayan niya. Maselan pa lang magbuntis ang mahal ko kaya dapat lang talaga na mas doblehin ko ang pag-iingat ko sa kanya lalo na sa mga susunod na araw. Habang nasa biyahe kami, iniisip ko kung ano ba ang pwedeng ihain na pagkain sa kanya para lang makakain siya ng maayos. Brian iho, hindi mo pwedeng sabihin sa amin na hindi ikaw ang nakabuntis kay Grace. Ikaw lang ang nobyo ng anak ko kaya ikaw ang ama ng batang nasa sinapupunan niya, narinig kong sambit ng ama ni Grace. Alam kong nasa punto na sila ng buhay ng pagpapanik dahil kung hindi sila tutulungan ng pamilya namin, darating ang araw na mas maghihirap pa sila sa daga. Negative na lahat ng asset nila at nakasangla na lahat ng ari-arian nila sa bangko. Hindi pa ba malinaw ang mga kopya ng ebidensya na ipinadala ko sa opisina ninyo Mr. Crisostomo? Ibang lalaki ang nakabuntis sa anak nyo at unfair naman yata sa panig namin na ako ang paakuin mo sa anak ng iba. Seryosong sagot ko habang hindi ko inaalis nagpagkakatitig ko sa mga mata nito. Kung naging tapat lang sana kayo mula umpisa, hindi naman kami magdadalawang isip na tulungan ang kumpanya mo, Mr. Crisostomo. Minsan tayong naging magkaibigan noon kaya lang nitong huli. Ibang landas yata ang bigla mong tinahak, sabat naman ni Daddy. Isa sa mga dahilan kaya pala gustong-gusto nilang maikasal kami ni Grace dahil sa palubog nilang kabuhayan. Nalulong sa sugal ang mga magulang ni Grace kaya naman nagkalitse-litse ang mga finances nila at napabayaan ang mga negosyo at nalubog sila sa utang. Isa sa mga inaasahan nila ngayon ay ang tulong ng De La Fuente Group of Companies para makabangon muli. Tama na nga ang usaping ito. Mas maraming bagay ang dapat pag-usapan kaya paalisin niyo na sila. Ayaw na ayaw kong makita kahit nakailan ang pagmumukha ng pamilya na iyan, lalo na ang babaeng iyan, galit naman na sabat ni Mommy. Padabog pa itong naglakad paalis at diretsyong pumasok ng bahay. Mr. Dominic, problema ng mga bata ito. Baka naman kailangan lang nilang mag-usap para magkalinawan. Alam mo naman na noon pa man na pag-usapan na natin na sana mga anak natin ang magkatuluyan. Heto na nga willing ang anak ko na magpakasal sa anak mo kaya ano pa bang problema? Muling sagot ni Mr. Crisostomo. Willing ang anak mo na magpakasal sa anak ko para ipaako ang isang bastardo na nasa sinapupunan niya. Ano ang palagay niyo sa anak ko? Tagapulot ng buto na pinagsawaan na ng iba? Ang mabuti pa umalis pa kayo. Hindi niyo pa man nasasabi ang kung ano ba talaga ang sadya niyo, alam na namin kung ano ang gusto niyo. Gusto niyong tumulong ang De La Fuente Group of Companies para makaahon ang kabuhayan niyo, di ba? I'm sorry Mr. Crisostomo, ngayon palang tatapatin na namin kayo, wala kaming maitulong kaya ang mabuti pa. Umalis na kayo sa pamamahay ko, seryosong bigkas ni Daddy. Brian, ano ba? Mag-usap tayo.
Magpapaliwanag ako. Alam mo naman siguro kung gaano kita kamahal, di ba? Don't worry kung hindi mo man matangap ang pagbubuntis ko ngayon, gagawa ako ng paraan para maayos ang lahat. Huwag mo naman sana itong gawin sa amin. May mga pinagsamahan din naman tayo at hindi pwedeng basta mo na lang akong talikuran, lalo na at nasa punto na ang pamilya namin na kailangan ang tulong ng pamilya mo, umiiyak na sambit ni Grace. Talaga? Sige, magpaliwanag ka. Ngayon pa lang, sabihin mo ang totoo. Malay mo naman di ba maawa kami sa inyo kung maging tapat ka. Sino ang ama ng batang nasa sinapupunan mo? Seryosong tanong ko. Sumulyap muna ito sa mga magulang niya bago na pahagulhol ng iyak. Alam kong wala na akong maitago sa iyo dahil may matibay kang ebidensya na hawak. Ngayon pa lang, paulit-ulit na akong hihingi ng sorry sa iyo kung bakit ako nagsinungaling. Nabuntis ako ng iba pero ikaw pa rin naman ang mahal ko eh. Kung gusto mo, magpapa-abort ako. Huwag mo lang akong kamuhian, umiiyak niyang bigkas. Sino ang ama ng bata? Ang mahirap sa iyo, dinadaan mo ang lahat sa pag-iyak eh. Sabihin mo sino ang ama ng batang iyan, galit ko ng sigaw. Si Dante. Siya ang ama. Noong bigla ka na lang nakipaghiwalay sa akin, siya iyon nag-iisang tao na nagbigay sa akin ng pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Masakit din naman sa akin ang bigla mong pambabaliwala dahil sa Angela na iyon at nandyan si Dante para maging sandalan ko. Aminado akong nagkamali ako sa parteng iyon pero maniwala ka sa akin ikaw ang mahal ko at wala akong ibang lalaking pinangarap na makasama habang buhay kundi ikaw lang. Maayos pa natin ito, bigyan mo lang ako ng chance para maipakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal, umiiyak na bigkas ni Grace. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Now, I rest my case. Sa mismong bibig mo na lumabs ang katotohanan at masaya akong manonood sa pagbagsak ng kabuhayan niyo. Seryosong sagot ko, bago ko sininyasan ang mga gwardiya na lumapit. Dad, may sasabihin pa po ba kayo sa kanila? Seryosong tanong ko kay Daddy. Umiling ito at walang sabi-sabing naglakad paalis. Mukhang wala nang gustong humarap sa inyo sa pamilyang ito. Guard, ituro niyo sa kanila ang daan paalis, seryosong bigkas ko. Inisa-isa kong pinukol ng tingin ang mga magulang ni Grace bago ako mabilis na tumalikod. Narinig ko pa nga ang ilang beses na pakiusap ni Grace, pero hindi ko na siya pinakinggan pa. Mas maraming bagay akong gustong unahing gawin kaysa ang makipagdebate sa kanila. Ayaw ko nang sayangin nag-oras ko sa mga walang kwentang bagay. Angela, Ate Bella, paakyat kami ng second floor ng bahay nang biglang sumalubong sa amin ang matinis na boses ni Mukhang galing ito sa labas base na din sa suot nitong damit. Nakangiting tawag ko sa pangalan niya. Balak kong ibalik sa kanya ang cash na ibinigay niya sa akin, kaya lang nasa kotse pa ang mga gamit ko. Hindi pa naibaba dahil kausap pa ni Brian ang mga magulang ni Grace sa labas. Nako, mabuti naman at bumalik ka Angela. Alam mo bang nakakatakot ang ugali ni Kuya nitong mga nakaraang araw? Palaging galit at nakasigaw kaya takot akong magpakita sa kanya. Lalo na at nalaman niya na ako ang naghatid sa iyo palabas, natatawa nitong bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Sobrang nakakaramdam pa rin kasi ako ng guilt sa pag-alis ko. Ate Bella, mabuti naman at umuwi ka na. Akala ko talaga mababawasan na ng sakit ng ulo ang pamilya natin eh. Saan ka ba galing? In fairness ha, sobrang na-miss ka namin, si Bella naman ang pinagbalingan ni Abot hanggang tainga ang ngiti sa labi nito habang pinagmamsdan ang kanyang Ate Bella. Hey! Huwag mo muna akong kausapin. Saka, wala akong balak na magkwento kung bakit ako biglang umuwi dito sa Pinas no, kaya tigilan mo iyang pagiging sismoso mo, masungit na sagot ni Bella sa kapatid niya. Inakay niya ako paakyat ng hagdan kaya wala na akong choice pa kundi ang magpasyanod na lang. Sev, ang sungit. Yari ka kila mommy at daddy mamaya. Masasabon ka talaga ng mga noon. Saka, narinig ko na nag-usap sila mommy at daddy. Grounded ka daw ng mga 2 taon dahil bigla ka na lang nag-drop out doon sa pinapasukan mong school, pang-asar na wika ni pero hindi na siya pinansin pa ni Ma'am Bella. Diretso na kaming umakyat ng hagdan at inihatid niya ako sa mismong kwarto ni Brian. Dito mo na lang hintayin si Kuya. May iwan na muna kita dito. Parang gusto kong maligo dahil nakakaramdam ako ng panlalagkit ng katawan nakangiting wika nito. Salamat po Ma'am Bella, nahihi ang sagot ko naman sa kanya. Don't mention it.
Saka, stop calling me Ma'am Bella. Soon magiging asawa ka na ng kapatid ko, kaya tuluyan ka na ding maging miyembro ng pamilya namin. Nakangiti niyang bigkas bago niya ako iniwanan dito sa silid. Nang maiwan akong mag-isa, mabilis naman akong pumasok sa loob ng walk-in closet para maghanap ng pamalit na damit. May mga damit din ako dito sa loob ng kwarto ni Brian dahil dito din naman ako sa kwarto niya natutulog minsan. Para na ngang mag-asawa ang turingan namin at kasal na lang ang kulang sa aming dalawa. Kumuha lang ako ng alam kong pinakakomportableng damit na ipapalit ko sa suot ko at mabilis nang lumabas ng walk-in closet. Pagkalabas ko, hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang maabutan ko si Madam Trixie. Seryoso ang kanyang mukha na halatang inaabangan niya talaga ang paglabas ko. Madam, mahinang bigkas ko. Kimi akong naglakad palapit sa kanya habang ramdam ko ang aking kaba. Kumusta ka na? Seryosong taong niya sa akin. Ayos lang po, madam. Sorry po kung hindi. No. No need to mention it. Ang importante okay na ulit kayo ng anak ko. Ayaw ko nang makarinig pa ng kung ano pa man regarding sa pag-alis mo dahil kahit na ako, guilty sa mga nangyari, seryoso niyang bigkas. Hind naman ako nakaimik. Nagmumukha akong pakialamera sa relasyon niyo ng anak ko, pero ngayon mas paninindigan ko ang pagiging pakialamera ko. Angela, buntis ka na sa magiging apo ko and ito na siguro ang right time para pumayag kang magpakasal kayo ng anak ko. Seryoso niyang muling wika na labis kong ikinagulat. Hindi ito ang inaasahan kong salita na marinig mula sa bibig ni Madam Trixie. Ang akala ko talaga magagalit siya dahil hindi ko napanindigan ang paglayo ko, pero heto siya na mismo ang nagsabi na pumayag na daw akong magpakasal kay Brian. Sa bagay, magpapakipot pa ba ako gayong buntis na nga ako eh. Sa pagkakataon na ito, hindi lang ang sarili ko ang dapat kong isipin, kundi ang magiging anak ko na din. Bukas na bukas din tatawagan ko ang aking mga kilalang designer. Kailangan ka nang magawa ng wedding gown para maiset na kaagad ang kasal niyong dalawa ni Brian. Ayaw ko naman na maglakad ka sa gitna ng isla na malaki na ang iyong tiyan, nakangiti niyang bikas. Hindi naman ako makapaniwalan sa aking narinig. Po, totoo po ba? Ayos na po sa inyo na magpakasal kaming dalawa ni Brian? Kahit na hindi pa ako nakapagtapos sa pag-aaral at wala pa akong maipagmalaki sa pamilyang ito, naiiyak kong bigkas. Ramdam ko na ang pangingilid ng luha mula sa aking mga mata dahil sa matinding emosyon na nararamdaman. Sino ang nagsabi na hindi ka namin maipagmamalaki kapag hindi ka makapagtapos? Angela, kahit na ano pa ang mangyari, natutuwa kaming tangapin ka sa pamilya namin dahil alam namin kung anong klaseng babae ka. Mahal ka ng anak namin at masaya siya sa iyo, kaya sino ba naman kami para hindi kayo suportahan, nakangiti niyang bigkas. Hindi ko natuloy mapigilan pa ang mapahagulhol ng iyak, lalo na nang lalo pa niya kaong lapitan at niyakap ng mahigpit. Thank you po. Hindi niyo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, bigkas ko. Masaya din ako dahil nakabalik ka na. Pasensya ka na sa akin, iha. Masayado lang din talaga akong nadala sa mga pakiusap ni Grace at ng pamilya niya kaya. Pero pangako, hindi na maulit iyon. Nakagawa ako ng mga ganoong desisyon. Welcome to our family, iha, narinig kong bigkas ni Madam Trixie na lalong nagpaiyak sa akin. Iyak hindi dahil nasasaktan ako sa mga katagang binitiwan niya. Umiiyak ako dahil masayang-masaya ako sa mga naririnig ko mula sa kanya. Hey, Mom, ano ang nangyayari dito? Mahigpit pa akong nakayakap kay Madam Trixie nang bigla naman pumasok dito sa loob ng silid si Brian. Mood swings ng mga babaeng buntis. Ganito din ako noong ipinagbubuntis ko kayong dalawa ng kakambal mong si Brianna. Nagiging emosyonal at kay bilis magbago ng mood, narinig kong sambit ni Madam Trixie. Nahihiya naman akong napakala sa pagkakayak dito. Nakakahiya, si Madam Trixie ang naunang yumakap sa akin kanina pero ako naman itong parang ayaw nang bumitaw. Mood swings, nagtatakang sambit ni Brian. Huwag mo nang pagtuunan ng pansin. Teka, ano ang ginagawa mo dito? Nasaan na ang mga bisita? Nagtatakang tanong ni Madam kay Brian. Pasimple ko namang pinunasan ang luha mula sa aking mga mata dahil nakakahiya. Umiiyak ako gayong kung totoosin masaya naman sana ako. Pinaalis ko na. Saka Mom, pwede po bang huwag niyo nang i-entertain ang pamilyang iyon? Dagdag lang sila sa problema eh, sagot naman ni Brian sa ina niya. Alam kong kasalanan ko dahil ako itong naunang naniwala sa pamilyang iyon pero pangako, hindi na mauulit ang lahat.
Siya nga pala, nakausap ko na ang cook at inutusan ko ng maghanda ng iba't ibang putahe para sa babaeng maselan sa pagbubuntis. Huwag mo nang pababain si Angela at hintayin niyo na lang ang mga pagkain dito sa kwarto. Nakangiting wika ni Madam Trixie bago siya naglakad palabas ng kwarto. Nang kaming dalawa na lang ni Brian ang naiwan, kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya nang mapansin ko ang nagtatanong na mga tingin niya sa akin. Ano ang pinag-usapan niyong dalawa ni Mommy? Bakit ka umiiyak? Seryosong tanong niya. Nakangiti naman akong sunod-sunod na umiling. Wala, nag-usap lang kami tapos bigla na lang akong naluha. Nakangiti kong sagot sa kanya. May ganoon ba? Hindi ka ba pinagalitan ni Mommy kaya ganoon? Seryosong tanong niya. Hindi no. Masaya pa nga ang mommy mo dahil nandito na ulit ako eh. Hindi ko lang talaga mapigilan ang emosyon ko kaya ang bilis tumulo ng luha mula sa aking mga mata. Kaagad ko namang sagot sa kanya. Okay, sabi mo eh. Alam kong maselan ang kalagayan mo ngayon pero asahan mo na hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Personal kitang aalagaan hanggang sa makapanganak ka, nakangiti niyan bigkas. 2 buwan pa lang ang tiyan ko. May 7 buwan pa para manganak. Saka sabi ng doktor, normal lang sa babaeng buntis itong mga nararamdaman ko kaya huwag mo akong isipin. Gawin mo pa rin ang normal routine mo at ganoon din ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. No. Hindi ako papayag na muli kang bumalik sa normal routine mo dahil kailangan mo daw mag-ingat. Seryosong sagot niya kasabay ng pahaplos niya sa mukha ko. Hindi naman ako nakaimik. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayong nandito ka na ulit. Angela, sana kung may susunod na problemang dumating sa pagsasama natin, huwag mo naman akong basta iwan o. Mababaliw talaga siguro ako sa susunod na mawalay ka sa akin, seryoso niyang muling bigkas. Kaagad naman akong kinain ng konsensya dahil sa sinabi niya. Kung alam niya lang na masyado din akong nasaktan sa pag-alis kong iyon. Kaya lang nangyari na ang lahat at aminado naman akong kasalanan ko din talaga. Babawi na lang din siguro ako sa kanya ngayong nandito na ulit ako. Ipaparamdam ko din sa kanya kung gaano ko siya kamahal at gaano siya kahalaga sa akin. Sorry, mahinang bulong ko sa bayu ko. Nakakakonsensya kaya. Alam ko naman kung gaano niya ako kamahal pero nagawa ko pa ring umalis. No need to say sorry. Nangyari na ang lahat at ngayong nandito ka na ulit, hayaan mong mapagsilbihan kita. Kayong dalawa ng magiging baby natin, seryoso niyang bigkas kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti dahil sa ginawan iyang iyon. Hindi na ako nakapagpigil pa at mahigpit na akong napayakap sa kanya. Wakas, nandito na ulit ako sa tabi niya. Magkasama na ulit kami at masaya na ako doon. Alam kong marami pang mga pagsubok na darating sa buhay namin pero pangako, hindi na talaga ako aalis. Ipaglalaban ko na ang pagmamahalan namin. Isang malaking lesson na sa akin ang mga nangyari at hinding-hindi ko na din talaga isusuko pa si Brian kahit na kanino. Mahal niya ako at mahal ko siya, kaya naman kaming dalawa talaga ang para sa isa't isa. I love you, Angela, narinig kong bigkas niya. Wala sa sariling napatingala ako sa kanya, kasabay ng pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. I love you too, Brian, bigkas ko sabay tingkayad at binigyan siya ng malutong na halik pisngi. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot niya sa ginawa kong iyon. Ano iyon? Bakit sa pisngi? Ano ako bata, natatawa niya pang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang matawa pero bigla ding naputol ang tawang iyon nang bigla na lang sakupin ng labi niya ang labi ko. Muli naming pinagsaluhan ang halik na alam ako ito ang magiging umpisa para bumalik sa dati ang aming pagsasama. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na kung siya pala talaga ang lalaking para sa iyo, gagawa ng paraan ang kapalaran para muli kayong magsama. Sino ba naman ang mag-aakala na sa dinami-dami ng makikilalang kong tao sa barkong iyon si Bella pa talaga na kapatid niya? Ang bilis niya tuloy akong nahanap. Sweetie, tikman mo ito. Mukhang masarap, nakangiting wika ni Brian. Sinusubuan niya ako ngayon at hindi ko na alam kung ilang putahe na ng mga pagkain na dinala nila dito sa loob ng kwarto. Amoy pa lang kasi minsan hindi ko na gusto. Naghahanap ng pagkain ang tiyan ko pero hindi ko naman alam kung ano ang gusto. May mga pagkain kasi na amoy pa lang naduduwal na ako. Ayaw kong magmukhang maarte sa harap nila kaya lang ano ang magagawa ko. Kusa kasi talagang nagre-react ang sikmura ko sa mga pagkain na naamoy ko eh. What do you think? Hindi ba't masarap?
Nakangiti niyang tanong sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa hawak niyang pagkain at hindi ko din maiwasan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mapansin kong isang maasim na sinigang na milkfish ang laman ng bowl na hawak niya ngayon. Sabaw pa lang kay sarap na. Ang asim at kay sarap sa panlasa ko. Gusto din yata ni baby ang pagkain na iyan, Brian, nakangiti kong bigkas. Napansin ko din na kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya. Ang kaninang nag-aalala niyang mukha ay biglang napalitan ng tuwa. Talaga? Sa wakas? Sumakto din. Thank you Lord, narinig ko pang bigkas niya, kaya hindi ko na mapigilan pa ang matawa. Pagkatapos kong makakain hinayaan lang akong magpahinga ni Brian. Kinahapunan naman may inutusang kasambahay si Madam Trixie at pinapapatanong kung kaya ko daw bang bumaba. Bakit daw manang? Nagpapahinga pa si Angela, seryosong tanong ni Brian sa kasambahay. Pinapatawag po ni Madam Trixie si Angela, sir. May bisita po na dumating at mukhang importante ang kailangan. Sagot naman ni Manang. Sinong bisita? Nagtatakang tanong ni Brian. Baka importante. Kaya ko na ang sarili ko kaya bababa na lang ako. Nakakahiya naman sa mommy mo kung maghihintay pa sila ng matagal, nakangiti ko ding sagot. Mula sa pagkakahiga sa kama, dahan-dahan akong bumangon. Mabilis namang naglakad palapit sa akin si Brian para alalayan ako samantalang si Manang nagpaalam ng umalis. Sweetie, may idea ka ba kung sinong bisita ang tinutukoy ni Manang? Nagtatakang tanong ni Brian sa akin. Nandito na siya sa tabi ko at pinipigilan niya talaga akong bumaba ng kama. Gusto kasi niyang magpahinga pa daw ako para daw makabawi ako ng lakas sa ilang araw kong pagsusuka. Nabangit sa akin ni mommy mo kahapon na ngayong araw daw darating ang fashion designer para masukatan daw ako ng wedding gown, wala sa sariling sagot ko. What? Wedding gown? Sino ang ikakasal? Gulat niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako kay Brian at huli na nang ma-realize ko kung anong kataga ang lumabas sa bibig ko. Shocks, bakit ba ang daldal ko? Hindi pa pala ulit nag-propose ng kasal si Brian sa akin, pero dumating na ang fashion designer na magsusukat ng wedding gown ko. Bakit ayaw mo ba? Malungkot kong tanong sa kanya. Ang alin? I mean, may designer sa ibaba, ibig bang sabihin nito payag ka na magpakasal sa akin? Ramdam ko ang tuwa sa boses na tanong niya. Mabilis naman akong napatango. Magpapakipot pa ba ako? Siyempre, hindi na. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo di huwag na lang, kunwari nagtatampo kong sagot. Anong ayaw? Of course, gustong-gusto ko. Kay tagal ko kayang hinintay ito. God, bakit hindi mo kaagad sinabi? Tuwang-tuwa niyang bigkas. Namumula pa nga. Ang mga mata niya na halatang pinipigilan niyang maiyak. Masyado kasi akong ginutom ng baby natin na nasa tiyan ko kaya nakalimutan kong bangitin sa iyo ang napag-usapan namin ng mommy mo kagabi. Sorry, kaagad ko ding sagot sa kanya. You don't need to say sorry. God, payag nang mapagkasal sa akin ang mahal ko. Ibig bang sabihin nito, magiging legal wife na kita? Matatali ka na sa akin at magiging akin ka na forever, nakangiti niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang maluha dahil sa tuwang nararamdaman lalo na at kitang-kita ko kung gaano siya kasaya ngayon. Naman! Sa iyo lang ako, Brian. Ikaw ang hero ko, ikaw ang savior ko kaya ikaw lang din ang mamahalin ko habang buhay, naiiyak kong sagot sa kanya. Masuyo niya naman akong hinawakan sa magkabilaan kong pisngi at buong tamis akong hinalikan sa aking labi. Thank you, Angela. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Promise, magiging mabuti akong asawa sa iyo. Hinding-hindi kita paiiyakin at mamahalin kita habang buhay. Of course, magiging mabuti din akong ama sa magiging mga anak natin, halos maiyak niya na ding sambit. Wala sa sariling mahigpit na napayakap ako sa kanya. Thank you sa pagmamahal mo sa akin, Brian. Hindi ko din akalain na mararanasan ko pa ang ganito kasayang buhay. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko din sa iyo na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Magiging mabuti akong ina sa mga anak natin at magiging mabait akong asawa sa iyo, umiiyak kong bigkas. Isang mahinang pagtawa ang naging sagot niya sa akin bago niya ako kinintala ng matamis na halik sa labi. You may now kiss the bride, anunsyo ng pari pagkatapos ng seremonya ng kasal naming dalawa ni Brian.
2 buwan ang mabilis na lumipas at sa loob ng 2 buwan na iyon nakita ko kung gaano kaabala ang mga taong nakapaligid sa amin, lalo na si Mommy Trixie na nagfasilitat talaga para maging perpekto ang kasal naming dalawa ni Brian. Hindi kasi ako masyadong makakilos dahil sa sobrang sela ng pagbubuntis ko, which is naiintindihan naman nila. Sobrang hiya nga na nararamdaman ko sa kanilang lahat. Minsan ko nang sinuggest na pagkatapos ko na lang manganak idaos ang kasal naming dalawa ni Brian para makatulong ako sa preparation, pero ayaw talagang pumayag ni Mommy Trixie. Dapat daw bago lumaki ang tiyan ko na iharap na daw ako ni Brian sa dambana. Iba pa rin daw na may blessings ni Lord ang pagsasama namin, which is pabor naman sa akin iyon. I love you, nakangiting bigkas ni Brian sa akin bago niya inangkin ang labi ko. Sa harap ng maraming mga bisita na naging saksi sa pag-iisang dibdib namin, binigyan niya ako ng masuyong halik sa labi kasabay ng masigabong palakpakan na narinig ko buong palidi. Present ang lahat ng mga kamag-anak ni Brian, lalo na ang lolo at lola niya. Nakitang-kita ko ang tuwa sa mga mata habang pinapanood kami. Masaya ako dahil katulad nila Mommy Trixie at Daddy Dominic, buong puso akong tinagap nila Lola Ashley at Lolo Ryder James Sebastian na maging asawa ng apo nila. Naging saksi din sa kasal namin ang nag-iisang kapatid ni Mommy Trixie na si Tito Charles. Kasama nito ang may bahay na si Tita Francine. Present din ang kakambal ni Brian na si Brianna, kasama ng gwapo nitong asawa na si Jaylord Montenegro. Present lahat ng mga pinsan kasama na si Ila Butter at Andrew, Kobe at Nicole at ilan pang mga malalapit na kaibigan. Masasabi ko na napaka-memorable ng kasal naming ito, kahit na si Manang Alda lang sa mga kamag-anak na meron ako. Ang itinuring ko kasing mga magulang ay tuluyan ng nakulong at hindi na sila makakalabas pa ng kulungan kahit na ano pa man ang mangyari. Ipokrita ako kung sasabihin ko na masaya ako sa nangyari sa kanila. Malaki man ang naging utang na loob ko sa kanila pero hindi naman maikakaila na nagdusa ako sa mga kamay nila at dapat lang na mapagbayaran nila iyon sa batas. Isa pa, may iba pa silang mga kaso na dapat nilang harapin. Pagkatapos ng picture taking sa simbahan, diretso kami sa 7-star hotel na pag-aari ng mga biyanan ko. Doon gaganapin ang reception party at pagkatapos nito, nakatakda kaming dalawa ni Brian na lumipad ng Japan para sa aming honeymoon. First time kong mag-travel abroad at excited na din ako. Masasabi kong napakaswerte ko talaga dahil hindi lang mayaman ang naging asawa ko, kundi napakagwapo pa at napakamaalalahanin. Naging prinsesa ang turing niya sa akin kaya naman sinusuklian ko din iyon ng tapat at wagas na pagmamahal. Pagdating sa reception venue, kabi-kabila ang pagbati pa rin ang naririnig ko mula sa mga bisita. Lahat nakikisaya sa kakatapos lang na pag-iisang dibdib namin ni Brian, kaya naman walang pagsidlan ang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Congratulations, Angela, nakangiting wika ni Bella sa akin. Siya ang maid of honor samantalang ang best friend ni Brian na si Franco ang best man. Si Fiona naman ay isa sa mga bridesmaids ko. Thank you Bella, nakangiti kong sagot. Ilang saglit pa, nagsilapitan na din sa amin sila Fiona, Gigi at ang bunsong anak nila Tita Francine at Tito Charles na si Jenny. Grabe ang gaganda nila sa mga gown nila. Kung sa pagandahan ng lahi, wala na sigurong tatalo pa sa mga De La Funete Sebastian. Yehe, kasal na sila Ate Angela at Kuya Brian. Ikaw na Ate Bella ang susunod, nakangiting bigkas ni Fiona. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Nga pala, parang si Bella na yata ang susunod. Nag-drop out sa pinapasukan nitong school at dinig ko, hinahanapan ito ni Lolo Ryder ng mapangasawa. Hindi na uso ang fixed marriage pero mukhang iyon ang magiging kapalaran nitong si Bella. Simula kasi noong bumalik ito ng bansa, wala nang ibang ginagawa kundi ang magliwaliw. Puro gimmick kasama ng mga barkada ang inaatupag. Katwiran nito, ilang taon din niyang ibinuro ang sarili niya sa kakaaral, kaya naman ito na ang chance niya na mag-enjoy. Kaya lang mukhang negative impact iyon sa mga De La Fuente dahil ayaw daw nilang magkaroon ng anak na pariwara. Inamin naman ni Bella sa akin na masyado daw talaga siyang tinamaan kay Kenzo. Ang boyfriend ng best friend niya. Na nagawa niya pang sundan sa Mindanao. Wish ko lang talaga na sana maka-moved on na siya dahil hindi niya deserve ang lalaking hindi siya mahal. Hindi din magandang tignan na siya ang naghahabol sa lalaking ayaw sa kanya. Masyadong mabait si Bella para maghabol sa lalaking walang kwenta. Alam kong mahahanap niya din ang lalaking para sa kanya. Isang lalaki na kagaya ng asawa kong si Brian na swebe at sobra kong magmahal.
Hindi na namin tinapos ang reception party at pumuslit na kami ni Brian. Kailangan na kasi naming habulin ang aming flight patungong Japan. Dahil sa sobrang excitement na nararamdaman ko, kaagad na din akong pumayag nang yayain niya akong umalis na. Iyon nga lang, imbes na sa airport kami pupunta, hindi ko naman akalain na iuwi niya ako ng bahay. Brian, akala ko ba airport tayo? Angal ko pa sa kanya. May 7 oras na ang flight natin. Dito na muna tayo sa bahay para makapagpahinga, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Para-paraan eh. Alam ko naman kung ano ang gusto niya. Kanina pa siya nagpapahiwatig sa akin. Gusto niya na daw umpisahan namin ang aming pulot gata. Imbes na sa kwarto kami didiretso, nagulat na lang ako nang akain niya ako, patungo sa likod ng bahay kung saan matatagpuan ang pintuan ng kanyang hideout. Pumasok kami sa loob at pagkasara pa lang ng pintuan, buong pananabik niya na akong hinalikan sa labi na kaagad ko namang tinugon. Gusto niya nang umpisahan namin ang aming honeymoon, very not, diba? Excited na din ako eh. Hihi! Ilang saglit lang napuno na ng ungol naming dalawa ang buong paligid. Pareho kaming sabik sa isa't isa, dahil kahit naman na magkasama kami sa iisang silid, never nang may nangyari sa amin. Maselan nga ang pagbubuntis ko at mas gusto kong matulog ng mga sandaling iyon, kaya walang masama kung pagbibigyan ko na ngayon ang asawa ko. Wala akong balak na matulog hanggang sa hindi ko siya masatisfied sa ibabaw ng kama.